I'm just going to After ilang minutes po, ah, hingi lang nga po ako ni Sir Jojo sa kama. Then, si Dode Cruz po, tinanggal po yung polo ko. Iyan ang pahayag ni Sandro Mulak nang balikan ang insidenteng naganap sa pagitan nila ni na Jojo Nones at Richard Cruz noong madaling araw ng July 21, 2024. Nitong Martes, August 27, sa ikalimang pagdinig ng Senate Committee on Information and Mass Media ay kinuwento na ni Sandro Mulak, 23-year-old sparkle artist na pinilit siyang gumamit ng illegal na gamot bago siya inabuso ng dalawang independent contractors ng GMA Network na sina Jojo Nones at Richard Cruz na naganap noong gabi ng July 20 pagkatapos ng GMA Gala 2024. Ayon kay Sandro, sa loob ng hotel room ni Nones at Cruz, matapos siyang painumin ng alak ay pinilit umano siya ng dalawa na lumanghap ng white substance. Pagkatapos nito, sinabi ni Sandro na hinila siya ni Nones sa kama at tinanggal ni Cruz ang kanyang polo. Pero sa sobrang sensitibo ng kwento ni Sandro ay hindi na namin babanggitin ang ginawa umano ni Nones sa dibdib ni Sandro. Pero anong binata ay sobrang sakit daw. Nang tanungin ni Jinggoy Estrada kung nag-alternate sina Nones at Cruz sa pangmamolestya sa kanya ay sumagot si Sandro ng oo. Nang tinanong naman si Nones kung itatanggi niya ang mga alegasyon ni Sandro, ay ginamit nito ang kanyang karapatang hindi magsalita laban sa kanyang sarili. You still deny? I would like to invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Since the case is already in the DOJ, we will answer there. Present din si Nino Mulak sa nasabing hearing at sinabing sina Nones at Cruz ay humingi ng tawad sa kanya noong mag-meet sila kasama si GMA Films President Annette Gozon Valdez. Ayon kay Nino, habang parehong umiiyak ay inamin ni Nones at Cruz na akala nila ay consensual lang nangyari at okay lang kay Sandro. Samantala, halata ang pagkadismaya ni Senator Jinggoy kay Nones nang paulit-ulit itong tumangging sagutin ang kanyang mga tanong at parati itong humihirit ng "These are now details of the case, Your Honor. I invoke my right to self-incrimination." Samantala, nitong August 27 din ng pangalanan na ng singer na si Gerald Santos, ang musical director na nanghalay umano sa kanya noong nag-uumpisa pa lamang siya sa entertainment industry na walang iba kung hindi si Danny Tan.